Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon ngayon. Nagbabalik po tayo para sa isang panibagong kwento. Isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa tapang ng isang babaeng sinubok ng tadhana. Madalas nating marinig na ang tahanan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Sabi nila, sa piling ng asawa, doon mo matatagpuan ang kapayapaan. Pero paano? Paano kung ang mismong pader na dapat ay sumisilong sa'yo ay siya palang magiging rehas ng iyong impyerno? Paano kung ang kamay na nangakong aalalay sa'yo ang siya ring hihila sa'yo pababa sa dilim? Isipin niyo ito, 2 taon. 730 araw na nakakulong sa ilalim ng lupa. Walang ibang kasama, kundi ang lamig ng semento at ang alaala ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Ito ang kwento ng isang reynang tinanggalan ng korona, pero hindi ng kanyang dangal. Handa na ba kayong pumasok sa madilim na mundo ng Villa Silim? Krit! 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 Muli na namang narinig ang nangilo ng matalim na bato na idinidiin sa pader. Sa madilim at maalikabok na silid na yon, sa ilalim ng lupa, iyon lang ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Si Luwalhati. Nakaupo siya sa sahig na semento. Ang kanyang payat na katawan ay balot ng duming hindi na maalis-alis ng simpleng punas. Ang dating makinis at maputi niyang mga kamay na sanay humawak ng mga makabagong gadget at pumirma ng milyon-milyong kontrata, ngayon ay magaspang na, puno ng kalyo at sugat. Ginamit niya ang kapirasong matalim na bato para gumuhit ng isa pang linya sa pader. Katabi ito ng daan-daan pang maliliit na guhit na tila bilang ng mga araw ng isang patay na tao. 730, 2 taon. Binitiwan ni Luwalhati ang bato. Napatingin siya sa kanyang mga daliri. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa lamig, kundi sa halo-halong galit at gutom. 2 taon na ang nakalilipas mula noong gabing iyon, ang gabing akala niya ay simpleng anibersaryo lang nila ni Silo. Ang gabing uminom siya ng wine na bigay ng kanyang biyenan na si Doriana. Ang gabing nagising siya dito sa impyernong ito habang ang buong mundo ay naniniwalang siya ay nasa ibang bansa para magpagamot sa sakit sa pag-iisip. Napapikit siya ng mariin. Ang sakit sa pag-iisip, iyon ang pinalabas nilang kwento na ang matalinong CEO ng Marikit Tech ay nabaliw at kailangang ilayo. Ang totoo, kailangan nilang makuha ang source code ng kanyang mga proyekto. At hanggat hindi niya ibinibigay ang huling password, mananatili siyang buhay. Buhay, pero parang patay. Biglang bumukas ang mabigat na bakal na pinto sa itaas ng hagdanan. Pumasok ang liwanag na masakit sa mata kasabay ng tunog ng mga takong na tumatama sa bawat baitang ng hagdan. Tak, tak, tak. Kilala ni Luwalhati ang tunog na yon. Tunog ng kapangyarihan. Tunog ng kasamaan. Bumaba si Doriana Magno. Kahit nasa ilalim ng lupa, suot pa rin nito ang mamahaling damit. Puno ng alahas ang leeg at braso at ang buhok ay laging nakaayos. Tinakpan nito ang ilong gamit ang isang panyo na gawa sa seda habang tinitingnan si Luwalhati na parang isang basahan sa sulok. Napakabaho naman dito, reklamo ni Doriana. Ang boses ay puno ng pandidiri. Pero sa bagay, bagay naman sa'yo. Di ba, Luwalhati? Hindi sumagot si Luwalhati. Nanatili siyang nakayuko. Pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa makintab na sapatos ng biyenan. Huwag kang magmatigas, Hija. Pagpapatuloy ni Doriana habang dahan-dahang lumalapit pero hindi masyadong malapit para hindi madumihan. May good news ako sa'yo. Ang kumpanya mo, ang pinagmamalaki mong Marikit Tech, bukas opisyal na itong magiging Magno Innovations. Papalitan na namin ang pangalan. Buburahin na namin ang apelyido mo sa kasaysayan ng negosyo. Doon lang nagangat ng tingin si Luwalhati. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning,
Ngayon ay parang dagat na malalim at madilim. Hindi niyo magagawa iyon. Garalgal ang boses ni Luwalhati. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa tuyong lalamunan. Nasa akin ang rights. Nasa akin ang susi. Tumawa ng matinis si Doriana. Isang tawa na umaalingaw-ngaw sa makipot na kwarto. Kaya nga nandito ako, sabi ni Doriana habang nakangiti ng mapakla. Dahil alam kong konting-konti na lang, bibigay ka na. Si Silo, masaya na siya ngayon. At ang anak mo, si Bining. Nang marinig ni Luwalhati ang pangalan ng anak, bigla siyang sumugod. Kahit nanghihina ang mga tuhod, pilit siyang tumayo para abutin si Doriana. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sigaw niya siya, puno ng desperasyon. Pero bago pa siya makalapit, hinablot ng isang bodyguard na nakatayo sa dilim ang kanyang buhok at ibinalibag siya pabalik sa sahig. Aray! Daing ni Luwalhati habang tumatama ang siko niya sa semento. Wala kang karapatang mag-utos, malamig na sabi ni Doriana. Inayos nito ang kanyang kwintas. Buhay pa ang anak mo dahil may silbi ka pa. Pero kapag nakuha na namin ang access code bukas, wala na kaming kailangan sa inyong dalawa. Tinalikuran siya nito at muling umakyat sa hagdan. Ang tunog ng pagsara ng bakal na pinto ay parang hatol ng kamatayan. Naiwan si Luwalhati sa dilim, humihingal. Tumutulo ang luha. Ang sakit ng katawan ay wala kumpara sa sakit ng puso. Ang anak niya, ang kanyang Bining, 2 taon na niyang hindi nakikita ang bata. 2 taon na siyang nangungulila sa yakap nito. Ilang oras ang lumipas. O baka ilang minuto lang, mahirap nang tantiyahin ang oras sa lugar na walang bintana. Muling bumukas ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, walang tunog ng takong. Ang narinig niya ay ang magaan at mabilis na mga hakbang ng tsinelas, si Manang Ginhawa. Ang matandang katiwala na nagpalaki kay Silo at ang kaisa-isang tao sa bahay na yon na may natitira pang awa. Dala nito ang isang mangkok ng lugaw at isang baso ng tubig. Mabilis itong lumapit kay Luwalhati. Ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Hidya! Bulong ni Manang Ginhawa habang inilalapag ang pagkain. Kumain ka na. Bilisan mo. Kinuha ni Luwalhati ang mangkok. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Gutom na gutom siya. Pero napansin niya ang kakaibang tingin ni Manang Ginhawa. Hindi ito tumitingin sa kanya, kundi sa piraso ng tinapay na nakapatong sa gilid ng lugaw. May ibig sabihin ang mga mata ng matanda. Aalis na ako agad. Baka makita ako ni Sir Silo sa CCTV, bulong ng matanda. At bago ito tumayo, hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Luwalhati. Isang segundong pisil na puno ng mensahe. Lakasan mo ang loob mo. Di umalis si Manang Ginhawa. Muling natira si Luwalhati sa katahimikan. Mabilis niyang kinuha ang tinapay. Hindi niya ito kinain. Sa halip, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. At doon, sa loob ng malambot na tinapay, may naramdaman siyang maliit at matigas na bagay. Isang kapirasong papel na nakatupi ng napakaliit at nakabalot sa plastik. Bumilis ang tibok ng puso ni Luwalhati. Tumingin siya sa CCTV camera na nasa sulok ng kisame. Alam niyang nakatutok ito, kaya tinalikuran niya ito at nagkunwaring kumakain habang binubuksan ng papel sa ilalim ng kanyang palad. Sa kakarampot na liwanag na nanggagaling sa siwang ng pinto sa itaas, binasa niya ang nakasulat. Sulat kamay ito, pero hindi kay Manang Ginhawa. Ang sulat ay matalim, madiin at pamilyar. Handa na ang sistema. Nakapatay ang mga sensor sa North Wing. Maghintay ka sa hudyat mamayang hating gabi. Kukunin kita. Napasinghap si Luwalhati. Halos hindi siya makahinga. Sino si A? Pero hindi na mahalaga kung sino ito. Ang mahalaga ay ang salitang kukunin kita. Pagkatapos ng 730 araw ng paghihintay at pagdurusa, sa wakas, may pag-asa. Inilagay niya ang papel sa kanyang bibig at nilunok ito kasabay ng tubig. Walang ebidensya.
Tumingin si luwalhati sa pader sa huling linyang iginuhit niya kanina. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang liham. Huling gabi, bulong niya sa sarili. Ang boses ay hindi nagaralgal, kundi puno ng bakal na determinasyon. Huling gabi ko na ito sa impyerno. Sa isang madilim na kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa karangyaan ng Villa Silim, walang ibang naririnig kundi ang mabilis na tikatik ng keyboard at ang ugong ng mga computer server. Nakaupo si Agos sa harap ng 6 na monitor. Ang liwanag ng screen ang tanging tumatanglaw sa kanyang mukha. Isang mukhang seryoso, matapang, at may mga matang tila nakakita na ng impyerno. Sa gitnang monitor, kitang-kita niya ang bawat galaw sa loob ng piitan ni luwalhati. Ang CCTV camera na akala ng mga Magno ay nagbabantay para sa kanila. Ngayon ay mata na rin ni Agos. Nakita niya ng lunukin ni luwalhati ang papel. Napabuga ng hangin si Agos at sumandal sa kanyang upuan. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matapang ka, luwalhati, bulong niya sa hangin. Huwag kang bibitaw, konting tiis na lang. Inabot ni Agos ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng kanyang keyboard. Litrato ito ng isang babaeng nakangiti. Simple lang ang suot at may hawak na bulaklak. Si Diwa, ang kapatid niyang babae. Bumalik ang alaala ng gabing iyon. 5 taon na ang nakararaan. Ang gabi kung kailan umuwi si Diwa, nabugbog sarado, umiiyak at nanginginig. Nagtatrabaho noon si Diwa bilang accountant sa kumpanya ng mga Magno. May natuklasan siyang hindi dapat. Pera, nakaw na yaman, at bilang kabayaran sa kanyang katapatan, tinangka siyang patahimikin. Naalala ni Agos ang huling hininga ng kapatid niya sa ospital. Ang mga salitang, wala tayong laban sa kanila, kuya. Diyos na lang ang bahala. Pero hindi naniniwala si Agos na Diyos lang ang dapat kumilos. Minsan, kailangan ng Diyos ng kamay sa lupa para maningil. At siya ang kamay na yon. Ibinalik niya ang litrato at muling humarap sa mga screen. Ang mga daliri niya ay muling sumayaw sa keyboard. Code, bypass, override. Isa-isa niyang pinasok ang firewall ng security system ng Villa Silim. Hindi ito madali. Ang pamilya Magno ay gumagastos ng milyon-milyon para sa seguridad. Pero hindi nila alam na ang taong kalaban nila ay dating head ng cybersecurity ng gobyerno bago siya nagtago sa dilim. Sensor 4, disabled, alarm sa likod bahay, offline. Habang abala siya sa paghahanda ng daanan para sa pagtakas mamaya, biglang umilaw ang isang pulang warning light sa kanyang screen. May papasok na audio feed mula sa private office ni Silo Marindu. Agad na isinuot ni Agos ang kanyang headset at itinaas ang volume. Narinig niya ang boses ni Silo. Malutong, mayabang. Oo, attorney. Ayos na ang lahat, sabi ni Silo sa kabilang linya. Ang pirma niya, huwag kang mag-alala. Napilit ko na rin siya sa wakas, kahit hindi direkta. Ang mahalaga, nakuha na natin ang access sa bank accounts sa Switzerland. Napakuyom ang kamao ni Agos, ang walang hiyang lalaking yon. Habang nagdurusa ang asawa sa ilalim ng lupa, nagpaplano ito kung paano gagastusin ang perang hindi naman sa kanya. Pero ang sunod na sinabi ni Silo ang nagpatigil sa paghinga ni Agos. Tungkol sa babae. Wala na siyang silbi. Masyado nang mainit ang mata ng media. Nagtatanong na sila kung nasaan si luwalhati. Kailangan na nating tapusin ang kwento. Katahimikan sa kabilang linya, bago muling nagsalita si Silo. Bukas ng umaga, ihanda mo ang van. Dadalhin natin siya sa lumang warehouse sa Batangas. Doon na natin aayusin ang problema. Palalabasin nating kusa siyang umalis dahil sa matinding pinagdaraanan niya. Malinis, walang bakas. Nanlaki ang mga mata ni Agos bukas ng umaga. Ang plano niyang mailabas si luwalhati sa makalawa ay hindi na pwede. Parang bumilis ang ikot ng oras. Wala na silang sapat na panahon. Kung hindi niya mailalabas si luwalhati ngayong gabi,
Maaaring tuluyan na siyang mawala sa kanilang paningin. Pagsapit ng umaga, tumingin siya sa oras sa kanyang computer. 10:45 ng gabi. 1 oras at 15 minuto na lang bago maghating gabi. Nagbago ang ihip ng hangin, bulong ni Agos, habang mabilis na tumatayo at isinusuot ang itim na jacket. Kinuha niya ang kanyang bag na puno ng gamit, mga lubid, flashlight, at isang baril na sana ay hindi niya kailangang gamitin. Tinawagan niya ang kanyang contact sa police force, si Detective Reyes, ang nag-iisang pulis na hindi kayang bayaran ng mga magno. Reyes, bungad ni Agos. Ngayon na, sugod na tayo. Papatayin nila siya bukas. Hindi na siya naghintay ng sagot. Pinatay niya ang tawag at tumakbo palabas ng pinto. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay galit, tila nakikisama sa nag-aalab na apoy sa dibdib ni Agos. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at pinaharurot ito sa basang kalsada. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang helmet ay parang pako. Sa isip niya, isa lang ang tumatakbo. Kumapit ka, luwalhati. Paparating na ang bagyo. Ang ulan sa labas ay tila isang babala, isang hudyat na ang mundong binuo ng kasinungalingan ay malapit na ring gumuho. Sa loob ng madilim na selda, ramdam ni luwalhati ang bawat tibok ng kanyang puso. Ito na ang gabi. Ang gabing nakasulat sa munting papel na nanilunok niya. Pero alam niyang hindi sapat ang maghintay lang sa sulok. Kailangan niyang makalabas sa basement na ito. Kailangan niyang mapalapit sa itaas kung nasaan ang kontrol ng seguridad at kung nasaan ang kanyang anak. Kinagat ni luwalhati ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng dugo. Sinaktan niya ang sarili. Kinuskos niya ang kanyang mukha sa malamig na semento para magmukhang mas maputla at mas desperada. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at nagpakawala ng isang matinis na tili. Isang tili inapuno ng sakit, kasunod ng malakas na pagkalabog sa pader. Tulong! Manangginhawa! Tulong! Tulong! Nagkunwari siyang nangingisay sa sahig. Pinabulan niya ang kanyang bibig gamit ang laway at pinilit na magmukhang nawawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay itinirik niya habang ang kanyang katawan ay maras na kumakawag sa malamig na semento. Narinig niya ang mabilis na yabag sa hagdan. Ang pinto sa itaas ay bumukas ng malakas. Diyos ko! Luwalhati! Sigaw ni Manang ginhawa. Kumaripas ng takbo ang matanda pababa. Kasunod ang 2 armadong bodyguard. Hija! Anong nangyayari sa'yo? Manang, hindi ako makahinga. Garalgal na bulong ni luwalhati bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata at pinatigas ang kanyang katawan. Tumawag kayo ng doktor ngayon na, utos ni Manang ginhawa sa mga bodyguard. Sabi ni Madam Doriana, bawal siyang ilabas. Sagot ng isang guard na tila nag-aalinlangan. Gusto niyo bang mamatay ang babaeng ito rito? Paano na ang mga password na kailangan ni Sir Silo? Singhal ng matanda. Iakyat niyo siya sa guest room sa itaas. Ngayon na, bago pa malagutan ng hininga ang babaeng ito. Dahil sa takot na mapagalitan ni Silo kapag namatay ang kanilang investment, binuhat ng 2 lalaki si luwalhati. Ramdam ni luwalhati ang bawat hakbang paitaas. Ang bawat baitang ng hagdan ay parang pag-akyat niya mula sa kailaliman ng impyerno. Pagdating sa guest room, maingat siyang inihiga sa malambot na kama. Isang kama. Halos nakalimutan na niya ang pakiramdam ng malambot na kutsyon. Ngunit hindi siya pwedeng mag-relax. Ikuha mo siya ng mainit na tubig at tuwalya. Utos ni Manang ginhawa sa guard. Nang makaalis ang guard, mabilis na lumapit ang matanda sa tenga ni luwalhati. Hija, alam kong gising ka. Mag-ingat ka. Nandito si Silo sa kabilang kwarto. Bahagyang idinilat ni luwalhati ang kanyang mata. Hinawakan niya ang kamay ni Manang. Salamat, bulong niya. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Silo. Suot nito ang kanyang pantulog na sutla.
hawak ang isang baso ng whiskey. Tumingin ito kay luwalhati nang may halong inis at pagdududa. Ano na namang eksena ito? Tanong ni Silo. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang panga ni luwalhati nang mahigpit. Pinipilit itong iharap sa kanya. Huwag mo akong lokohin, luwalhati. Alam nating dalawa na matibay ka. Pinanatili ni luwalhati ang kanyang acting. Hinayaan niyang maging matamlay ang kanyang mga mata. Silo, ang sakit ng dibdib ko. Habang hawak ni Silo ang kanyang muka, napansin ni luwalhati ang kumikinang na bagay sa kanang kamay ng lalaki. Ang smart ring, iyon ang ginagamit ni Silo para sa biometric access sa main server ng kumpanya at sa lahat ng pinto sa Villa Silim. Iyon ang kailangan niya. Papa? Isang maliit na boses ang narinig mula sa pintuan. Nanigas ang buong katawan ni luwalhati. Ang boses na yon, kilalang kilala niya iyon. Nakatayo sa pintuan ang isang batang babae na may bitbit na manika. Si Bining, ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Bining, bakit ka gising? Tanong ni Silo. Ang boses ay biglang naging malambing, isang peking lambing na nagpapakulo sa dugo ni luwalhati. Narinig ko po ang ingay. Is that mama? Tanong ng bata habang dahan-dahang lumalapit. Gusto ni luwalhati na bumangon, yakapin ang anak at hinding-hinding nabitawan. Pero kailangan niyang magtiis. Kung magpapakita siya ng lakas ngayon, babalik siya sa basement. Hindi, Bining. Tulog lang siya. Masyado siyang napagod sa biyahe. Pagsisinungaling ni Silo, lalong naramdaman ni luwalhati ang hapdi sa kanyang puso. Ang sariling anak, kinakailangan niyang tiisin. Ang bawat hakbang ni Bining papalapit sa kama ay parang saksak sa kanyang dibdib. Mama, tawag muli ng bata. Bakit po ang dumi ng damit niyo? Bakit po kayo may sugat? Dahan-dahang lumapit si Bining at hinawakan ang kamay ni luwalhati. Ang maliliit at malambot na daliri ng kanyang anak. Iyon ang pinakamasarap na pakiramdam na naranasan ni luwalhati sa loob ng 2 taon. Muntik na siyang bumigay, muntik na siyang bumangon at sumigaw na, narito ang nanay anak, hindi ka naiiwan ni nanay. Ngunit nakita niya ang anino ni Silo na nakatayo sa likuran ng bata. Ang mapanlinlang na lalaking ito ang kumuha ng lahat sa kanya. Kung magpapadala siya sa emosyon, pareho silang mapapahamak ni Bining. Sabi nang bumalik ka na sa kwarto mo. Biglang singal ni Silo. Hinablot niya ang braso ni Bining ng medyo mahigpit, dahilan para mapaiyak ang bata. Ginhawa, dalhin mo na ang batang ito sa taas. Opo, sir. Mabilis na lumapit si Manang Ginhawa at kinuha ang bata. Habang hinihila si Bining palabas, hindi napigilan ni luwalhati ang muling mangatog. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito acting. Ito ay bunga ng galit na nag-aalab sa kanyang kalooban. Sil, tubig, pakiusap, bulong ni luwalhati. Ang kanyang katawan ay marahas, na gumagalaw. Nairita si Silo. Wist, bakit ngayon pa? Inilapag niya ang baso ng whiskey sa gilid at lumapit kay luwalhati para pigilan ang paggalaw nito. Huwag kang mamatay ngayon, luwalhati. Kailangan ko pa ang pirma mo. Dahil sa pagkataranta at kalasingan, hindi napansin ni Silo na ang kanyang kanang kamay, ang kamay na may suot na smart ring, ay nasa tapat na ng mukha ni luwalhati. Ito na ang pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pagkukunwaring panginginig, mabilis at maingat na ginamit ni luwalhati ang kanyang mga daliri. Hindi lang siya isang CEO. Siya ang bumuo ng teknolohiya ng singsing na yon. Alam niya kung paano ang mekanismo ng lock nito. Sa isang iglap, habang tila nawawalan ng malay at humahawak sa braso ni Silo para sa suporta, naramdaman niya ang malamig na metal na lumusot sa kanyang palad. Nakuha na niya. Ang susi sa kanyang kalayaan. Agad niyang itinago ang singsing sa loob ng kanyang gusot na damit, malapit sa kanyang dibdib. Doc, nasaan na ba ang doktor na yan? Sigaw ni Silo sa labas ng pinto. Nang maiwang mag-isa sa kwarto si luwalhati, mabilis siyang dumilat. Wala na ang panghihina.
Wala na ang takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa determinasyon. Tumayo siya mula sa kama. Ang bawat kalamnan niya ay sumasakit, pero ang adrenaline ay mas matindi. Lumapit siya sa bintana ng guest room mula sa itaas. Nakita niya ang malawak na bakuran ng Villa Silim. Ang ulan ay mas lalong lumakas at ang kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na paligid. Sa ilalim ng isang puno ng mangga sa malayo, nakita niya ang isang liwanag mula sa flashlight. Dalawang mabilis na kurap. Isang mahaba. Ang hudyat. Si Agos. Nandito na siya, bulong ni Luwalhati. Kinuha niya ang isang mabigat na plorera sa gilid at itinago ito sa likod ng pinto. Alam niyang babalik si Silo o ang bodyguard. Kailangan niyang maging mabilis. Biglang bumukas ang pinto ng marahas. Pero hindi si Silo ang pumasok. Si Doriana. Nakatayo ang matanda. May hawak na hiringgilya. Ang kanyang mukha ay parang demonyong nakangiti sa ilalim ng malamig na liwanag ng kwarto. Alam ko ang laro mo, Luwalhati, malamig na sabi ni Doriana. Akala mo ba maloloko mo ako sa pag-arte mong yan? Matagal na kitang gustong patayin at ngayong gabi, gagawin ko na ang dapat ay matagal ko nang ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Luwalhati. Humakbang si Doriana papalapit. Ang hiringgilya ay nakatutok sa kanya. Kapag itinurok ko ito sa'yo, iisipin nilang inatake ka sa puso dahil sa panghihina, sabi ni Doriana habang tumatawa ng mahina. Paalam na, dating CEO. Ang ulan ay hindi lang basta ulan. Ito ay tila isang tabing na nagkukubli sa gagawin kong pagsalakay. Basang-basa na ang aking suot na itim na tactical gear at ang lamig ay humahagupit sa aking balat. Pero ang apoy sa loob ko ay mas nag-aalab pa sa kahit anong init. Reyes, nasaan na ang mga tao mo? Bulong ko sa aking comms. Nakaabang kami sa likod ng kalsada, Agos. Pero tandaan mo, hanggat walang malinaw na ebidensya ng krimen, hindi kami pwedeng basta pumasok. Civil matter ang pagkulong sa asawa sa paningin ng batas kung walang pruweba. Sagot ni Detective Reyes sa kabilang linya. Ako ang magbibigay sa inyo ng pruweba. Ihanda nyo ang mga posas nyo. Tugon ko. Inilabas ko ang isang maliit na device mula sa aking bag. Isang signal jammer na binuo ko para sa gabing ito. Pinindot ko ang switch. Sa isang iglap, ang lahat ng screen sa security room ng Villa Silim ay maglalabas ng static. Mayroon lang silang 3 minuto bago mag-reboot ang system. Kasunod nito, pinindot ko ang isa pang button. Boom! Hindi iyon malakas na pagsabog, pero sapat na para lumikha ng makapal na usok at apoy sa lumang bodega sa dulo ng bakuran. Iyon ang aking distraction. Sunog! May sunog sa bodega! Sigaw ng isang guard mula sa tore. Nakita ko ang mabilis na pagtakbo ng mga bodyguard palabas ng mansyon. Ito na ang pagkakataon ko. Gamit ang isang grappling hook, mabilis akong umakyat sa balcony ng ikalawang palapag. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, bawat hininga ay pigil. Pumasok ako sa loob ng mansyon. Ang bawat dingding dito ay amoy mamahaling pabango at kasinungalingan. Sinundan ko ang heat signature na nakikita ko sa aking thermal goggles. Nasaan ka, Luwalhati? Bulong ko. Tumigil ako sa tapat ng isang malaking pinto sa dulo ng hallway. Naririnig ko ang boses ng isang matandang babae. Si Doriana. Paalam na, dating CEO. Nanigas ang aking dugo. Papatayin na nila siya. Hindi na ako nag-isip. Binuweltahan ko ang pinto at sinalya ito ng buong lakas. Blag! Tumama ang pinto sa pader. Nakita ko ang isang matandang babae na may hawak na hiringgilya. Nakatutok sa leeg ng isang babaeng payat at namumutla. Si Luwalhati. Bitawan mo siya. Sigaw ko habang nakatutok ang aking baril kay Doriana. Gulat na napalingon si Doriana. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit. Ngayon ay napalitan ng takot. Sa sino ka? Silo. Tulong. Mabilis akong lumapit at hinablot ang braso ni Doriana bago pa man niya maiturok ang lason kay Luwalhati. Sa isang malakas na pihit,
Napadaing ang matanda sa sakit at nabitawan ng hiringgilya na tumalsik sa sahig. "Sino ka? Mga guards! May intruder!" Hiyaw ni Doriana. Ang boses ay puno ng galit at takot. Hindi ko siya hinayaang makahuma. Gamit ang isang mabilis na pressure point sa kanyang leeg, agad siyang nanghina at nawalan ng malay. Sinaluko ang kanyang katawan at dahan-dahang inihiga sa sahig para hindi lumikha ng ingay. Balingko kay luwalhati. Nakita ko ang gulat at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Payat na payat siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero ang apoy ng determinasyon ay nagniningning pa rin sa kanyang paningin. Luwalhati. Bulong ko habang tinatanggal ang aking maskara. Ako si Agos, ang nagpadala ng sulat. Napasinghap siya. Ikaw. Ikaw si A? Walang oras para sa paliwanag. Kailangan na nating umalis. Ang apoy sa labas ay hindi magtatagal bago nila mapagtanto na isa lang itong pain. Sabi ko habang inaalalayan siyang tumayo. Nanginig ang mga binti ni luwalhati pero pilit siyang nagpakatatag. Agos, salamat. Pero hindi ako pwedeng umalis ng mag-isa. Ano? Delikado na rito luwalhati. Nakapaligid na ang mga tauhan ni Silo. Giit ko. Umiling siya ng madiin. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Nandito si Bining, ang anak ko. Agos, nakita ko siya kanina. Kinuha siya ni Silo. Hindi ko iiwan ang anak ko sa mga taong yon. Kung aalis ako nang wala siya, parang mawawala na rin ang dahilan ko para magpatuloy. Napamura ako sa loob ng aking isip. Alam kong magiging masalimuot ito, pero hindi ko inaasahang kakailanganin naming iligtas ang isang bata sa gitna ng ganitong kaguluhan. Nasaan siya? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Dinala siya ni Manang Ginhawa sa nursery sa kabilang wing. Sagot niya habang inilalabas ang isang bagay mula sa kanyang damit, isang smart ring. Nakuha ko ito kay Silo. Ito ang susi sa lahat ng pinto. Agos, pakiusap. Tulungan mo akong makuha ang anak ko. Tiningnan ko ang singsing. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Ramdam ko ang desperasyon ng isang ina. At sa sandaling iyon, naalala ko muli si Diwa. Wala akong nagawa para iligtas ang kapatid ko noon. Pero ngayong gabi, may magagawa ako para sa mag-inang ito. Sige, sabi ko sa wakas. Pero kailangang mabilis tayo. Hawakan mo ang kamay ko. Lumabas kami ng kwarto. Ang hallway ay puno na ng usok mula sa bodega sa labas. Maririnig ang mga sigawan ng mga utusan at ang pagbusina ng bumbero sa malayo. Dahil sa kaguluhan, walang nakapansin sa amin habang tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa nursery. Gamit ang smart ring ni Silo, mabilis naming nabuksan ang bawat biometric lock. Pero bago pa man kami makarating sa pinto ng nursery, isang pamilyar na boses ang nagpatigil sa amin. Luwalhati, akala ko ba ay naghihingalo ka na? Sa dulo ng hallway, nakatayo si Silo. Hawak niya ang isang baril at ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kalasingan. Sa likod niya, nakita ko si Manang Ginhawa na yakap-yakap ang umiiyak na si Bining. Silo, bitawan mo ang bata. Sigaw ni luwalhati, handang sumugod kahit wala siyang armas. Tumawa si Silo, isang tawang nakakapangilabot. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang mastermind ng lahat ng ito, no? At sino naman itong basurerong kasama mo? Itinutok ni Silo ang baril sa amin. Hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Kung hindi ko makukuha ang password mo, mas mabuting mabaon ka na lang sa limot kasama ng kumpanya mo. Kasabay ng isang malakas na kulog sa labas, itinaas ni Silo ang kanyang baril. Silo, huwag! Sigaw ni Manang Ginhawa habang sinusubukang harangan ng bata. Kasalanan! Tunog ng putok ng baril. Napapikit ako ng mariin, hinihintay ang hapdi ng bala sa aking katawan. Pero wala akong naramdamang sakit. Sa halip, ang narinig ko ay ang malakas na pagbagsak ng isang katawan sa sahig. Agos. Sigaw ko nang idilat ko ang aking mga mata.
Nakita ko si Agos na nakadapa sa sahig, hawak ang kanyang balikat na dahan-dahang nababalot ng pulang dugo. Sa kabila ng sugat, mabilis pa rin siyang nakakilos at sinipa ang baril palayo kay Silo. Hayop ka, ungol ni Silo habang sinusubukang abutin muli ang sandata. Pero mas mabilis si Agos. Kahit may sugat, sinugod niya si Silo at pinigilan ito sa pader. Takbo, luwalhati! Kunin mo ang anak mo! Hiyaw ni Agos habang nakikipagbuno kay Silo. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo kay Manang Ginhawa na nanginginig sa takot habang yakap si Bining. Manang, ibigay niyo sa akin ang anak ko. Pakiusap. Heto, Hija. Dalhin mo na siya. Ilayo mo siya rito. Umiiyak na, sabi ni Manang Ginhawa habang iniaabot sa akin ang bata. Nang sa wakas, ay mayakap ko si Bining. Parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng 2 taon. Anak, ang anak ko. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Narito na si Mama. Hindi ka na aalisin sa akin. Mama? Mama, totoo ba ito? Hikbi ni Bining. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa aking leeg. Ngunit sa gitna ng aming pagtakas, nahulog mula sa bag ni Manang Ginhawa ang isang makapal na folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig na nababasa na ng tubig mula sa tumutulong bubong. Akma ko itong lalampasan nang mahagip ng mata ko ang isang pamilyar na logo. Ang seal ng Marikit clan, ang pamilya ng aking yumaong ama. At sa ilalim nito, isang medical report na may pulang tatak. Confidential. Tumigil ang tibok ng puso ko. Binitawan ko sandali si Bining at pinulot ang papel. Binasa ko ang mga nakasulat sa gitna ng madilim na pasilyo. DNA paternity test result. Subject A, Silo Marindu. Subject B, Bining Marikit. Result, 0% probability of paternity. Nalaglag ang aking panga. Hindi ko naramdaman ang lamig ng ulan, kundi ang isang matinding kuryente na dumaloy sa aking buong pagkatao. Hindi ito maari. Bulong ko. Manang, ano ito? Napayo ko si Manang Ginhawa, hindi makatingin sa akin. Hija, patawarin mo ako. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero tinakot ako ni Doriana. Papatayin daw nila ang pamilya ko sa probinsya. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ko. Ang boses ko ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Sapat na para mapatigil sa pag-aaway sina Agos at Silo. Tumawa ng malakas si Silo, isang tawang puno ng demonyo, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Ngayon, alam mo na, luwalhati. Akala mo ba ay mabubuntis kita? Baog ako. Noon pa man, alam ko nang hindi ko maibibigay ang tagapagmana na gusto ng nanay ko. Kung ganon, kaninong anak si Bining? Tanong ko, habang lalong hinihigpitan ang yakap sa bata. Hindi mo ba matandaan, luwalhati? Panunuya ni Silo habang dahan-dahang tumatayo. Ang gabi ng party sa Marikit Tech, noong masyado kang nalasing? Ang totoo, ang anak na yan ay bunga ng isang accident sa pagitan mo at ng isang taong hindi mo man lang kilala. Pero kailangan namin ang batang yan. Humakbang si Silo papalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Bining ang kaisa-isang natitirang kadugo ng mga Marikit na may karapatan sa lahat ng lupain at shares ng lolo mo. Kung wala siya, mapupunta ang lahat sa charity. Kaya kinuha ka namin, pinakasalan ka. At nung nanganak ka, sinigurado namin na sa amin mapupunta ang kontrol sa kanya. Si Bining ang golden ticket namin, luwalhati. At hindi namin siya ibibigay sa iyo ng ganoon-ganoon lang. Nanlambot ang aking mga tuhod. Ang buong pagsasama namin, ang pag-ibig na akala ko ay totoo. Ang kasal namin, lahat ay isang malaking scam para lang sa ari-arian ng aking ama. At ang anak ko, ang aking Bining, ay ginamit nilang sangla sa loob ng 2 taon. Hayop kayo! Galit na galit kong sabi, ginamit niyo ang anak ko.
At gagamitin pa namin siya. Sigaw ni Silo sabay lundag patungo sa amin para agawin ang bata. Huwag! Sigaw ni Agos. Sa kabila ng kanyang sugat, hinarangan ni Agos si Silo. Nagpambuno silang muli, pero sa pagkakataong ito, nakuha ni Silo ang isang piraso ng basag na paso at itinanim ito sa tagiliran ni Agos. Agos! Hiyaw ko. Nakita kong bumagsak si Agos, namimilipit sa sakit. Si Silo naman ay tumingin sa akin ng may malupit na ngiti. Akin na ang bata luwalhati. O pati siya, sasaktan ko. Tumingin ako sa paligid. Wala nang takas. Pero sa aking kamay, naramdaman ko ang smart ring na nakuha ko kanina. May naalala ako. Ang ring na ito ay may emergency alarm feature na konektado sa pinakamalapit na police precinct kung pipindutin ang pattern ng 3 beses. Ito na ang huling baraha ko. Pinindot ko ang sing-sing. 1, 2, 3. Kasabay nito, isang malakas na sirena ang bumalot sa buong Villa Silim. Pero hindi lang yun ang nangyari. Mula sa labas, narinig namin ang pagkalasag ng mga bintana. Police! Drop your weapon! Pero bago pa makapasok ang mga pulis, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa ibaba. Ang apoy mula sa bodega ay tuluyan ng kumalat sa main gas line ng mansyon. Luwalhati, tumalon ka! Sigaw ni Agos habang itinutulak ako patungo sa balcony. Iligtas mo si Bining! Paano ka? Huwag mo na akong isipin. Go! Yumakap ako kay Bining at tumalon mula sa 2 palapag patungo sa makapal na garden sa ibaba, kasabay ng paglamon ng apoy sa kwartong iniwan namin. Umuusok. Maapoy. Malabo ang paningin. Ramdam ko ang bawat pintig ng aking puso sa dulo ng aking mga sugat. Ang saksak sa aking tagiliran ay tila isang nagbabagang bakal na pilit ibinabaon tuwing humihinga ako. Napatingin ako sa aking kamay. Puno ito ng malapot na dugo. Agos, gumising ka. Imbulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang gumagapang sa sahig. Sa paligid ko, ang marangyang hallway ng Villa Silim ay unti-unti nang natutupok. Ang mga portrait ng mga ninuno ng mga Magno ay naglalagablab. Ang kanilang mga muka ay tila humihingit sa gitna ng apoy. Nasaan si Silo? Inangat ko ang aking ulo at nakita ko siya sa dulo ng hallway. Nakatayo siya malapit sa hagdan. Ubo ng ubo. Hawak-hawak ang isang itim na briefcase. Ang naglalaman ng mga dokumentong pilit niyang isinalba. Tumingin siya sa akin nang may halong puot. Mamatay ka na rito, basura! Sigaw niya bago siya kumaripas ng takbo pababa. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong tapusin ang lahat ng ito rito. Pero narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa labas, sa ibaba ng balcony. Agos! Agos! Nasaan ka? Si Luwalhati. Ang boses niya ang nagsilbing kuryente sa nananamlay kong katawan. Pilit akong tumayo. Ginagamit ang pader bilang suporta. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Narating ko ang balcony. Nakita ko sa ibaba, sa gitna ng ulan at dilim, si Luwalhati na yakap-yakap si Bining. Ligtas sila. Luwalhati, takbo. Sigaw ko. Kahit halos wala nang lumalabas na boses sa aking lalamunan. Pumunta kayo sa kakahuyan. Huwag kayong hihinto. Hindi kita iiwan. Sigaw niya pabalik. Ang mga mata ay puno ng luha na humahalo sa ulan. Sundin mo ako. Hiyaw ko muli. Nakita ko ang pagdating ng mga private security ng mga Magno mula sa main gate. Hindi sila mga pulis. Sila ang mga tauhan ni Doriana. Kilala sa pag-aayos ng mga problema sa paraang walang bakas. May hawak silang mga flashlight at kasama ang mga aso. Kung hindi aalis si Luwalhati ngayon, muli silang madadatnan. Wala na akong pagpipilian. Kahit nahihilo, tumalon ako mula sa balcony papunta sa makapal na talahiban sa ibaba. Ang pagbagsak ko ay napakabigat. Tila nanigas ang buong katawan ko sa tindi ng impact. Napahiyaw ako, ngunit natabunan iyon ng malakas na kulog sa kalangitan. Narinig ko ang boses ni Luwalhati at naramdaman ang kanyang mga kamay na nanginginig sa aking balikat.
Agos, nasaktan ka ba? Kaya ko. Tumakbo ka na. Bulong ko habang pilit bumabangon. Pilit kaming tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng lupang bughaw, ang kagubatang nakapalibot sa mansyon. Ang bawat hakbang ko ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa mga dahon. Ang ulan ay hindi sapat para burahin ang amoy na hinahanap ng mga aso. Hayan sila! Doon sa gubat! Narinig naming sigaw mula sa likuran. Naririnig ko na ang malalakas na tahol. Ang mga aso ni Silo, mga sanay na pumatay. Narating namin ang isang maliit na hangib, cave, sa ilalim ng malaking ugat ng puno ng balete. Ipinasok ko doon, sinaluwalhati at bining. Halos hindi na ako makahinga. Napasandal ako sa malamig na bato. Ang aking paningin ay nagsisimula ng mag-flicker parang sirang bumbilya. Agos, huwag kang pipikit. Umiiyak na, sabi ni Luwalhati. Pinunit niya ang kanyang maruming damit at ibinalot sa aking tagiliran para pigilan ang pag-agos ng dugo. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo itinataya ang buhay mo para sa amin? Tumingin ako sa kanya. Sa gitna ng dumi at hirap, nakita ko sa kanya ang kapatid kong si Diwa. Dahil noong kailangan ako ng kapatid ko, wala ako, bulong ko. Hindi ko siya nailigtas sa mga magno. Hindi ko hahayaang mangyari uli yon sa'yo. Hinawakan ni Luwalhati ang aking kamay. Salamat, Agos, pero kailangan nating mabuhay. Para kay Bining, para sa katarungan. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ulan lang ang naririnig. Pero ang katahimikang yon ay mas nakakatakot. Grr, nanigas kaming lahat. Sa bukana ng maliit naming pinagtataguan, 2 pares ng nagniningning na pulang mata ang nakatitig sa amin. Ang mga aso. Natuntun nila kami. At sa likod ng mga aso, dahan-dahang lumitaw ang isang anino. Isang lalaking may hawak na flashlight at isang mahabang itak. Hindi si Silo. Isa ito sa kanyang pinakamalupit na tauhan. Sabi ko na nga ba? Nandito lang kayo, sabi ng lalaki nang may nakakangilabot na ngisi. Madam Doriana wants your heads, especially yours, Luwalhati. Hinarangan ko si Luwalhati. Kahit na nanginginig ang aking kamay, kinuha ko ang aking baril. Pero pagpindot ko ng gatilyo, click, wala nang bala. Katapusan niyo na, sabi ng lalaki habang dahan-dahang itinaas ang itak. Ngunit bago pa siya makahakbang, isang malakas na putok ng baril ang narinig mula sa kung saan. Tumama ito sa balikat ng lalaki, dahilan para mapatras siya at mapasigaw. Dapa. Isang malakas na boses ang nag-utos. Mula sa kadiliman ng gubat, lumitaw ang isang grupo ng mga armadong lalaki na nakauniforme. Pero hindi sila mga regular na pulis. Ang kanilang leader ay isang matandang lalaki na may awtoridad, si Banwan Suriga, ang matalik na kaibigan at dating mentor ng ama ni Luwalhati. Luwalhati Hija, narito na kami. Sigaw ni Banwan. Napasandal ako sa pader ng kuweba. Ligtas na sila. Pero bago ko tuluyang maipikit ang aking mga mata, narinig ko ang huling sinabi ni Banwan. Dalhin sila sa helipad. Agad! At si Agos, huwag niyo siyang hahayaang mamatay. Ang huling nakita ko ay ang mukha ni Luwalhati na nakatitig sa akin, puno ng pangako. Isang pangakong hindi pa dito nagtatapos ang lahat, na ang susunod na pagkikita namin, hindi na kami ang mga biktima. Kami na ang maniningil. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng isang luxury suite dito sa Singapore. Maingat kong hinawakan ang aking mukha. Wala na ang mga pasa, wala na ang pamumula. Salamat sa mga eksperto at sa tulong ni Tito Banwan, sumailalim ako sa ilang cosmetic procedures, hindi para maging ibang tao, kundi para itago ang bakas ng 2 taong paghihirap. Ang buhok ko na dati ay mahaba at gulo-gulo. Ngayon ay isang maikling bob cut na kulay jet black, matalas at formal. Handa ka na ba, Elena? Lumingon ako.
Nakatayo sa pinto si Tito Banwan Suriga. Suot niya ang kanyang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elena Valderrama. Iyan ang bagong pangalan ko. Isang pangalang walang bahid ng dumi ng mga Magno. Higit pa sa handa, Tito. Sagot ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, direkta, at puno ng awtoridad. Ang agos mo, naghihintay siya sa baba. Dagdag ni Tito Banwan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ako at nakita ko si Agos sa balcony. Nakatayo siya, nakasuot ng barong na itim. May pilat siya sa kanyang leeg. Ang alaala ng gabing iniligtas niya ako, pero mukhang malakas na siya. 1 taon siyang nagpagaling sa isang pribadong pasilidad sa Switzerland, habang ako naman ay abala sa pagbuo ng ating sandata. Elena, tawag niya sa akin. Mukhang hindi pa rin siya sanay sa bago kong pangalan. Agos. Lumapit ako sa kanya. Kumusta ang system? Inilabas niya ang isang tablet. Ang Justice Tech ay operational na. Nakalink na ito sa lahat ng satellite servers ng Magno Innovations. Sa isang pindot mo lang, Elena, malalaman natin kung saan nanggagaling ang bawat sentimo ng nakaw nilang yaman. Ngumiti ako ng mapait. Sa loob ng 1 taon, hindi lang ako nagpaganda. Binuo namin ni Agos ang isang software na kayang pasukin ang pinakamalalim na sekreto ng mga korporasyon. Ang teknolohiyang ninakaw nila sa akin noon, ginawa ko itong mas matalas, mas matalino, at mas mapanganib. Si Bining, tanong ko, nasa ligtas siyang paaralan sa London. Kasama ang mga tauhan ni Banwan, ligtas siya, Lulu. Elena, sagot ni Agos. Hinawakan niya ang kamay ko. Sigurado ka ba rito? Kapag bumalik tayo sa Pilipinas, wala nang balikan. Agos, 730 araw akong nabilanggo sa dilim habang pinapanood nilang unti-unti akong mamatay. Sabi ko, habang nakatingin sa malayo. Ngayon, ako naman ang magiging dilim nila. Gusto kong makita ang mukha ni Doriana kapag nalaman niyang ang baliw na manugang niya ang kukuha sa lahat ng meron siya. Kinabukasan, lumapag ang aming pribadong eroplano sa Maynila. Suot ang aking designer sunglasses at isang kulay ivory na power suit. Naglakad ako sa tarmac ng airport. Ang hangin ng Pilipinas ay amoy ulan pa rin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot mabasa. Welcome back to Lungsod ng Pag-asa, Miss Valderrama. Sabi ng isang assistant. Sumakay kami sa isang itim na SUV. Habang binabagtas ang kalsada, nakita ko ang isang malaking billboard sa EDSA. Mukha ni Silo Marindo ang nandoon, nakangiti. May hawak na award para sa Most Innovative CEO of the Year. Sa tabi niya ay si Doriana. Mukhang mas lalong yumaman at naging makapangyarihan. Magdiwang na kayo habang kaya niyo pa. Bulong ko sa aking isip. Tito Banwan, ituloy ang plano. Sabi ko sa telepono. Bibili natin ang 30% shares na ibinebenta ng kanilang main investor ngayong hapon. Gawin niyo ito sa ilalim ng Valderrama Holdings. Masusunod, Elena. Magugulat ang board of directors sa biglaang pagpasok ng isang bagong player. Tawa ni Tito Banwan. Pagdating sa aming bagong headquarters, isang glass skyscraper na nakatitig mismo sa opisina ni Silo. Pumunta ako sa main console. Agos, simulan na ang phase 1. Utos ko. Pinindot ni Agos ang enter key. Sa screen, lumitaw ang libu-libong mga file, mga ebidensya ng graft, corruption, at ang pinakaimportante, ang mga video footage ng basement ng Villa Silim na na-recover ni Agos mula sa nasunog na server. Elena, may invitation ka para sa anibersaryo ng Magno Innovations bukas ng gabi, sabi ni Agos habang iniabot ang isang kulay gintong card. Bilang ang pinakamalaking bagong stockholder, obligado silang kilalanin ka. Kinuha ko ang invitation, hinaplos ko ang pangalan ni Silo na nakasulat doon. Huling gabi niyo na ito sa itaas, Silo. Doriana, sabi ko nang may kasamang nangisi. Dahil bukas, ipapakilala ko sa inyo
kung sino talaga ang bagong mukha ng katarungan. Ang bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng ballroom ay tila isang martilyo na tumatama sa kabaong ng mga magno. Ang suot kong kulay pulang gown ay tila dugo, isang paalala ng lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa loob ng 2 taon. Tinitigan ko ang aking sarili sa malaking salamin bago pumasok sa main hall. Ang Elena Valderrama na nasa harap ko ay malayo sa luwalhati na nanginginig sa dilim ng basement. Ang mga mata ko ngayon ay hindi na nagmamakaawa. Ang mga ito ay naniningil. Handa na ang lahat, Elena. Bulong ni Agos sa aking earpiece. Nakaposisyon na ako sa tech booth. Isang dampi mo lang sa phone ni Silo, pasok na tayo sa system nila. Salamat, Agos. Panonoorin ko lang kung paano sila sumayaw sa sarili nilang apoy. Sagot ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Pagpasok ko biglang tumahimik ang paligid. Ang mga negosyante, politiko at mga socialite ay napalingon sa akin. Sino ang babaeng ito? Iyan ang tanong na nakikita ko sa kanilang mga mata. Sa gitna ng karangyaan at nakakasilaw na mga ilaw, isa lang ang hinahanap ko. Mula sa malayo, nakita ko si Silo. Mukhang masigla siya. May hawak na wine at nakikipagtawanan sa mga investor. Sa tabi niya ay si Doriana, na parang isang reyna ng kadiliman sa kanyang itim na terno, puno ng diamante ang leeg. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC. Nais naming ipakilala ang ating special guest ngayong gabi. Ang babaeng nagmamay-ari na ngayon ng 30% ng Magno Innovations, ang ating bagong major stockholder, Miss Elena Valderrama. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Silo. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Lumakad ako, papalapit sa kanila, nang may isang matamis, pero nakakangilabot na ngiti. Ang bawat kislap ng aking alahas ay tila pang uuyam sa kanila. Good evening, Mr. Marindu. Madam Doriana, bati ko. Ang boses ko ay kontrolado, malamig gaya ng yelo. Miss Valderrama, bungad ni Silo habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay puno ng paghanga na may halong kalituhan. Isang karangalan na makilala ang aming bagong partner. Pero, patawarin niyo ako. Parang pamilyar ang inyong mukha. Nagkita na ba tayo? Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na pinag-aralan ko ng maigi sa harap ng salamin sa Singapore. Baka sa panaginip niyo lang, Mr. Marindu. Marami raw akong kahawig, pero sinisiguro ko sa inyo. Ako ay kaisa-isa. Inabot ko ang aking kamay para sa isang handshake. Nang hawakan ni Silo ang aking kamay, naramdaman ko ang kuryente ng puot, pero pinigilan ko ang aking sarili. Sa sandaling iyon, ang aking smart ring ay nag-vibrate ng bahagya. Ang chip nito ay nagsimula ng i-clone ng data mula sa smartwatch na suot ni Silo. Napakaganda niyo, Elena, bulong ni Silo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa pagnanasa. Hindi ko akalain na ang isang matalinong investor ay magiging ganito rin karikit. Salamat, Silo. Maaari ba kitang tawaging Silo? Tanong ko habang dahan-dahang inilalapit ang aking mukha sa kanya. Balita ko, wala kang asawa. Ang sabi nila ay nagkasakit daw ang iyong may bahay at pumanaw na. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Silo. Iyon ba? Isang malungkot na kwento. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan sa gabing ito ng selebrasyon. Sa kabilang banda, lumapit si Doriana. Ang kanyang mga mata ay parang agila na sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ramdam ko ang mali siya sa kanyang bawat tingin. Elena Valderrama, sabi ni Doriana. Ang boses ay puno ng pagdududa. Saan galing ang yaman mo, Hija? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan mo sa mga elite circles dito sa Maynila. Sa ibang bansa ako namuhunan, madam. Sagot ko nang hindi kumukurap. Bumubuo ako ng mga sistema na nakakahanap ng mga bagay na pilit itinago. At naniniwala ako na ang Magno Innovations ay may maraming
Sikretong dapat madiskubre. Gusto ko ang tapang mo, sabi ni Doriana, pero ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag. Pero mag-ingat ka. Sa mundong ito, ang mga mabilis umakyat ay mabilis din bumabagsak. Huwag kayong mag-alala, madam. Sanay akong mahulog at mas sanay akong bumangon. Tugon ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-vibrate ang phone ni Silo. Ito na ang hudyat. Agos now! Bulong ko sa aking ring habang nagpapanggap na inaayos ang aking hikaw. Elena, may kailangan lang akong asikasuhin sa penthouse office ko. Tungkol ito sa mga shares na hawak mo, sabi ni Silo. Nahalatang gusto lang akong masolo. Gusto mo bang sumama? Mas tahimik doon. Mas makakapag-usap tayo tungkol sa ating future. Tumingin ako kay Agos na nakatayo sa dulo ng hall. Tumango siya. Ang bitag ay nakahanda na. Of course, Silo, sabi ko habang humahawak sa kanyang braso. Gusto ko ring makita ang view mula sa itaas. Pagpasok namin sa elevator, pinindot ni Silo ang button. Sa loob ng maliit na espasyo, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Alam mo, Elena, may kakaiba sa'yo, bulong niya. Ang bango mo, ang kilos mo, para kang multo na galing sa nakaraan ko. Ngumiti ako. Baka dahil ako ang multong hindi mo kayang takasan, Silo. Bumukas ang elevator, pero sa halip na madilim na opisina, ang bumulaga sa amin ay ang lahat ng malalaking screen sa penthouse na sabay-sabay na umilaw. Napasigaw si Silo at napabitaw sa akin. Sa bawat monitor, makikita ang isang video. Nanginginig ang aking mga daliri habang mabilis na tumitipa sa keyboard ng aking laptop. Narito ako sa maliit at madilim na maintenance room, 2 palapag sa itaas ng penthouse. Ang bawat kislap ng screen ay nagpapakita ng progreso ng data transfer. 75%. Konting tiis na lang, bulong ko sa sarili ko. Sa kabilang monitor, nakikita ko ang nangyayari sa penthouse. Kitang-kita ko ang mukha ni Silo na tila nakakita ng multo. Ang bawat sigaw niya, ang bawat pagmura niya sa mga screen ay musika sa aking mga tenga. Pero hindi ako pwedeng mag-relax. Alam kong hindi tanga si Silo. May mga tauhan siya na mas mabilis kumilos kaysa sa mga security guards sa ibaba. 78%. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang file na naglalaman ng usapan nina Silo at Doriana tungkol sa pagpatay sa totoong ina ni Bining at ang pagplano sa aksidente ni Luwalhati. Kapag nakuha ko ito, hindi lang sila mawawalan ng kumpanya. Mabubulok sila sa kulungan habang buhay. 100%. Download complete. Nakuha ko na, Elena. Sabi ko sa aking comms. Umalis ka na dyan. Tapos na ang palabas. Pero walang sumagot sa kabilang linya. Ang tanging narinig ko ay ang static na tunog at ang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay. Elena? Elena, sumagot ka. Biglang namatay ang lahat ng monitor ko. Ang kuryente sa buong maintenance room ay naputol. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang tunog ng pag-click ng baril sa likuran ko. Masyado kang pakialamero, Agos Bayani. Isang malamig na boses ang nagsalita. Dahan-dahan akong lumingon. Sa liwanag ng emergency lights sa hallway, nakita ko ang Chief of Security ni Silo, si Vargas. Kasama niya ang 4 pang-armadong lalaki. Akala niyo ba ay ganoon lang kadaling pasukin ang system namin nang hindi namin napapansin? Ngumisi si Vargas. Matagal na kaming naghihintay na lumitaw ang daga na tumutulong kay Luwalhati. Bago pa man ako makakilos, isang malakas na suntok ang tumama sa aking sikmura. Napaluhod ako sa sakit. Hinablot nila ang aking laptop at binuhat ako na parang isang basahan. Dinala nila ako pabalik sa penthouse. Pagpasok namin, nakita ko si Elena o si Luwalhati na hawak-hawak ng 2 lalaki. Ang kanyang magandang gown ay gulo-gulo na at may bakas ng sampal sa kanyang pisngi. Si Silo ay nakatayo sa harap niya,
Hawak ang isang baril, habang si Doriana ay nakaupo sa kanyang desk, tila walang nangyaring kaguluhan. "Bitawan niyo siya!" Sigaw ko, pero isang sipa sa aking likuran ang nagpatahimik sa akin. "Agos!" Hiyaw ni luwalhati. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng tapang. Ngayon ay muling nabalot ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Lumapit sa akin si Silo. Hinawakan niya ang aking buhok at pilit na iniangat ang aking mukha. "So ikaw pala ang anino," sabi ni Silo nang may halong poot. "Ang lalaking nagligtas sa asawa ko sa apoy. Ang lalaking sumira sa lahat ng plano ko." Tumingin si Silo kay luwalhati. Pagkatapos ay sa akin. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Alam mo, Elena, o luwalhati, o kung sino ka man, may kahinaan ka pa rin pala," sabi ni Silo habang itinutok ang baril sa aking sentido. "Akala mo ba ay natakot mo ako sa mga video na yon? Walang kwenta ang ebidensya kung patay na ang mga testigo." "Silo, huwag!" sigaw ni luwalhati. "Kunin mo na ang lahat. Ang shares, ang password, lahat. Huwag mo lang saktan si Agos." "Huli na ang lahat para sa negosasyon, luwalhati," sabi ni Doriana mula sa likuran. "Masyado kayong naging kampante. Akala niyo ba ay mas matalino kayo sa amin?" Tumingin si Silo sa akin. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang humahigpit sa gatilyo. "Paalam, Agos. Salamat sa pag-aalaga sa asawa ko." Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa ibaba ng gusali. Nayunig ang buong penthouse. Ang mga salamin ay nabasag at ang mga sprinkler system ay biglang bumukas. "Ano yon?" sigaw ni Silo. Iyon na ang hudyat ng katarungan, Silo. Bulong ko sa gitna ng ubo. Biglang bumukas ang main door ng penthouse. Hindi mga bodyguard ni Silo ang pumasok, kundi mga miyembro ng Special Action Force, kasama si Detective Reyes at si Tito Banuan. Ibagsak ang sandata. "Silo Marindu, nasa ilalim ka ng pag-aresto." Pero si Silo, sa gitna ng kanyang desperasyon, ay hindi bumitaw. Sa halip na sumuko, hinablot niya si luwalhati at itinutok ang baril sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit, papatayin ko siya!" Hiyaw ni Silo habang dahan-dahang umaatras patungo sa balkonahe ng penthouse sa ika-60 palapag. "Silo, bitawan mo siya!" sigaw ni Tito Banuan. Nasa gilid na sila ng balkonahe. Ang hangin sa itaas ay napakalakas, humahampas sa kanilang mga damit. Sa isang maling galaw, pareho silang mahuhulog sa kailaliman. Tumingin sa akin si luwalhati. Sa gitna ng ulan at gulo, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang pasasalamat at isang pamamaalam. "Agos, alagaan mo si Bining," bulong ni luwalhati. Bago pa man makakilos ang sinuman, biglang nanlaban si luwalhati. Sa halip na tumakas, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Silo at buong lakas na itinulak ang sarili niya. At si Silo, palayo sa sahig ng balkonahe. "Hindi!" sigaw ko habang pilit na tumatakbo patungo sa kanila. Hangin. Napakalakas na hangin. Sa loob ng isang segundo, naramdaman ko ang pagkawala ng bigat ng aking katawan. Ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba ay tila mga bituing nagnanais na lamunin ako. Narinig ko ang huling hininga ni Silo, isang singhap ng purong takot habang bumibitaw ang kanyang mga kamay sa aking braso. Akala ko, ito na ang katapusan. Akala ko, magsasama kami sa kamatayan. Ngunit bago pa man ako tuluyang mahulog sa kailaliman, isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking baywang. Isang malakas na haltak. "Elena, kumapit ka." Hindi ako nahulog. Ang suot kong belt, isang espesyal na kagamitang gawa sa matibay na carbon fiber na palihim na ibinigay sa akin ni Agos bago ang party, ay may built-in na magnetic cable. Nakakabit ito ngayon sa bakal na riles ng balkonahe. Nakabitin ako sa hangin
Habang sa ibaba ko, nakita ko ang katawan ni Silo na bumagsak sa bubong ng isang sasakyan sa terrace ng ikalimang palapag. Isang malakas na bogsh. Ang huling tunog ng isang lalaking nag-akalang siya ang hari ng mundo. Hinigit ako pa itaas ni na Agos at ng 2 SAF officers. Nang may ahon nila ako, agad akong napasandal sa dibdib ni Agos. Humihingal ako, nanginginig, pero buhay. Ligtas ka na, Lulu. Ligtas ka na. Bulong ni Agos habang mahigpit akong yakap. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumingin ako sa loob ng penthouse. Nakatayo si Doriana sa gitna ng kwarto, napapaligiran ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puting-puti na parang papel. Ang anak ko, ang Silo ko, bulong ng matanda habang nakatingin sa balkonahe. Lumapit ako sa kanya. Kahit nangihina ang aking mga binti, pilit kong itinuwid ang aking tayo. Wala na ang anak mo, Doriana. Gaya ng ginawa niyo sa tatay ko at gaya ng tangka niyo sa akin. Ang kasakiman niyo rin ang pumatay sa kanya. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Iyaw ni Doriana, muling bumabalik ang kanyang kamandag. Wala kayong matibay na ebidensya. Pera ko ang nagpapatakbo sa bansang ito. Ngumiti ako ng mapait. Inilabas ko ang aking phone at itinaas ito. Tingnan mo ang mga screen, Doriana. Hindi lang ito napapanood sa penthouse na ito. Sa labas ng bintana, sa tapat na higanteng LED billboard, sa EDSA, makikita ang aming mukha. Ang lahat ng TV stations, ang lahat ng social media platforms, maging ang mga radio stations, ay sabay-sabay na nag-broadcast ng aming Justice Tech feed. Hindi lang ang video ng basement ang nakikita ng buong mundo. Nakikita rin nila ang live feed ng penthouse ngayon, ang pag-amin ni Silo kanina, ang tangka niyang pagpatay sa akin, at ang mga dokumentong nagpapatunay ng kanilang mga krimen. Ang buong bansa ay saksi ngayon, Doriana. Sabi ko, wala ka ng perang pwedeng ipangsuhol dahil ang lahat ng accounts mo ay naka-freeze na. Inilipat na namin ni Agos ang lahat ng nakaw niyong yaman sa isang trust fund para sa mga biktima ng pang-aabuso. Napaluhod si Doriana sa sahig. Ang kanyang mga diamante ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pagbagsak ng Imperyong Magno. Ang kumpanyang itinayo sa dugo at luha ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Dalhin na yan! Utos ni Detective Reyes. Habang hinihila si Doriana palabas, lumingon siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Hindi pa ito tapos, luwalhati. Susumpain kita. Hindi ko siya sinagot. Hindi na niya ako maaabot pa. Lumingon ako kay Agos. Agos, si Bining, gusto ko na siyang makita. Nasa ibaba na siya, kasama ni Tito Banwan. Ngumiti si Agos, ang mga mata ay puno ng katuwaan. Pagbaba namin sa labi ng gusali, sinalubong kami ng napakaraming reporters at flash ng mga kamera. Pero hindi ko sila pinansin. Ang tanging nakikita ko ay ang maliit na batang tumatakbo patungo sa akin. Mama! Mama! Yumukod ako at sinalo si Bining sa aking mga bisig. Niyakap ko siya nang napakahigpit. Dinaramdam ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng kanyang buhok. Sa wakas, ang rehas na naghiwalay sa amin ay tuluyan ng nawala. Narito na si Mama. Bining, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Sabi ko habang tumutulo ang aking mga luha. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Tumingin ako sa langit. Ang ulan ay tumigil na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay sa abot tanaw. Ang Villa Silim ay naging abo, ang mga Magno ay naging bilanggo, at ang luwalhati na biktima ay wala na. Ang natitira ay isang babaeng napatunayan na ang katarungan, kahit gaano katagal, ay palaging dumarating para sa mga hindi sumusuko. 1 taon matapos ang gabing gumuho ang imperyo ng mga Magno, nakatayo ako ngayon sa harap ng isang puting gusali sa gitna ng lungsod ng Pag-asa. Hindi na ito ang kumpanya ng teknolohiya na puro code at pera ang laman. Ang gusaling ito
ay may mas malalim na layunin. Luwalhati Foundation para sa kababaihan at kabataan. Bulong ko habang tinitingnan ang gintong letra sa bungad ng pinto. Suot ko ang isang simpleng puting dress. Wala na ang mabigat na makeup ni Elena Valderrama. Ang mukhang nakikita ko sa salamin ngayon ay ang totoong luwalhati. May mga pilat na hindi na mabubura, pero may mga matang puno na ng kapayapaan. Handa na sila sa loob, Lulu. Tawag sa akin ni Agos. Lumapit siya sa akin. Wala na siyang suot na tactical gear. Naka-polo shirt lang siya, pero ang bawat kilos niya ay may proteksyon pa rin para sa akin. Hindi na siya ang aking anino. Siya na ang aking sandigan. Kinakabahan ako, Agos. Pag-amin ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot. Ang kwento mo ang magliligtas sa kanila. Nakangiti niyang sagot. Pagpasok ko sa main hall, sinalubong ako ng palakpakan ng daan-daang kababaihan. Ang ilan sa kanila ay may mga pasa-pa sa mukha. Ang iba ay may takot pa sa kanilang mga mata. Kilala ko ang tingin na iyon. Iyon ang tingin ko sa loob ng 730 araw. Umakyat ako sa entablado. Huminga ako ng malalim bago nagsalita sa harap ng mikropono. Ang pangalan ko ay Luwalhati. Panimula ko. 2 taon akong ibinilanggo ng mga taong nangakong mamahalin ako. Ninakawan ako ng dangal, ng yaman, at maging ng karapatang makita ang aking anak. Akala ko, doon na matatapos ang kwento ko. Akala ko, ang dilim na ang magiging huling tahanan ko. Tumigil ako sandali. Pinipigilan ang luha. Nakita ko sa gilid ng entablado si Bining, na ngayon ay masigla nang naglalaro, kasama ang ibang bata. Pero natutunan ko na ang katarungan ay hindi nakukuha sa galit lang. Nakukuha ito sa paninindigan at sa pagpili na huwag maging biktima habang buhay. Itinatag ko ang foundation na ito para sabihin sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ng inyong mga tahanan ay gagawin nating lakas para bumangon. Matapos ang aking talumpati, maraming lumapit sa akin upang yumakap. Isang matandang babae ang humawak sa aking kamay. Salamat, Ma'am Luwalhati. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng lakas na iwan ang asawa kong nananakit sa akin. Nang magtakip silim, naglakad-lakad kami ni Agos sa garden ng foundation. Malayo na ang narating namin mula sa madugo at maulang gubat ng lupang bughaw. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Agos habang pinapanood namin ang paglubog ng araw. Gusto ko lang maging nanay kay Bining, sagot ko. At gusto kong siguraduhin na wala nang ibang luwalhati na mabubulok sa basement ng kahit na sinong magno. Tumingin ako sa kanya. Salamat, Agos. Kung hindi dahil sa'yo, baka abo na lang ako ngayon. Bahagi ka na ng buhay ko, Lulu. At habang humihinga ako, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo uli. Masuyong sabi ni Agos bago niya dahan-dahang hinalikan ang aking noo. Ngunit sa gitna ng aming katahimikan, lumapit ang isa sa aking mga staff. Ma'am Luwalhati, may isang babae po sa labas. Kanina pa po siya doon. Ayaw pumasok. Sabi niya, wala na raw siyang matatakbuhan. Ulat ng staff. Agad kaming pumunta sa gate. Doon, nakita ko ang isang batang babae. Marahil ay nasa 20 taon pa lang. Gulo-gulo ang kanyang buhok, madumi ang kanyang damit, at pilit niyang itinatago ang kanyang pasa sa braso. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang buong katawan. Kayo po ba si Luwalhati? Tanong niya sa isang paos na boses. Oo, ako nga. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Hija? Malambing kong tanong. Lumingon ang babae sa likuran niya. Tila may kinatatakutang sumusunod sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya uli sa akin at bumulong ng isang pangalan na nagpapatigil sa tibok ng puso ko. Sabi po ni Manang Ginhawa, kayo lang ang makakatulong sa akin. Ako po si Himig at kailangan ko pong itago ang ebidensyang ito bago nila ako mahanap. Inabot niya sa akin ang isang maliit na USB drive at sa kanyang leeg
Nakita ko ang isang pamilyar na pendant, isang kwintas na may tatak ng pamilya Marindu. Napakapit ako sa braso ni Agos. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang mga anino ng nakaraan ay tila muling bumabalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nagtatago. Hindi ko binitawan ang kamay ni Agos habang pinapasok namin ang nanginginig na si Himig sa loob ng foundation. Dinala namin siya sa aking pribadong opisina, malayo sa mata ng iba. "Huwag kang matakot, Himig. Ligtas ka na rito," sabi ko habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Kinuha niya ito, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling ligaw, puno ng takot. "Hindi po. Hanggat hawak ko po ito, hindi po ako ligtas." Inilapag niya sa mesa ang maliit na USB drive. Tila isang maliit na bagay, pero ramdam ko ang bigat ng mga sekretong laman nito. "Ano ang laman niyan, Himig?" tanong ni Agos. Si Madam Doriana po," bulong ni Himig. "Ang ama ko po ay dating driver ng mga Magno. Bago po siya maaksidente at mamatay, ibinigay niya ito sa akin. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko raw po ito sa pulis. Pero natakot po ako. Alam ko pong kaya nila akong patahimikin." "Bakit sa akin mo ito dinala?" tanong ko. Dahil po si Manang Ginhawa, siya po ang nagsabi na kayo lang ang makakaintindi. Kayo lang daw po ang may tapang na ilabas ang katotohanan. Isinaksak ni Agos ang USB drive sa kanyang laptop. Ang lumabas sa screen ay isang video file na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Bago pa man ako ikulong, pinindot niya ang play. Ang video ay kuha mula sa isang hidden camera sa loob ng sasakyan. Nakaupo sa likod si Doriana. Kausap ang isang lalaking hindi namin makita ang muka. Pero ang boses ay pamilyar. Isang mataas na opisyal ng pulisya na madalas kasama ng mga Magno sa mga party. "Ayusin mo ang lahat," utos ni Doriana sa video. "Siguraduhin mong magmumukhang aksidente ang pagkamatay ng babaeng iyon at ng anak niya. Walang dapat makaalam na si Silo ang ama ng dinadala niyang bata." Nanlaki ang mga mata ko. Bago pa man si Bining, may isa pang bata. "Paano kung magsalita si Silo?" tanong ng opisyal. "Huwag kang mag-alala," malamig na sagot ni Doriana. "Ang anak ko ay duwag. Gagawin niya ang lahat ng sasabihin ko. Ang mahalaga, makuha natin ang mana ng babaeng iyon na nakapangalan sa magiging anak nila. Pagkatapos, itatapon na natin si Silo sa kung saan." Natapos ang video, napatakip ako sa aking bibig. Ang kasamaan ni Doriana ay mas malalim pa sa inakala ko. Hindi lang ako ang kanyang biktima. Ginamit at sinira niya ang buhay ng maraming tao, pati na ang sarili niyang anak. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Silo sa kanya, bulong ko. Dahil alam niyang kaya siyang ipapatay ng sarili niyang ina. "Ito na ang huling pako sa kabaong niya," seryosong sabi ni Agos. Agad niyang tinawagan si Detective Reyes. Kinabukasan, ang video ay naging national headline. Ginamit ito bilang pangunahing ebidensya para sa kasong multiple murder laban kay Doriana. Habambuhay na pagkabilanggo. Walang parulea. Ang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at naging abo. Si Himig, sa tulong ng foundation, ay nagsimula ng bagong buhay sa probinsya, malayo sa gulo ng syudad. Lumipas ang mga buwan. Ang Luwalhati Foundation ay naging kanlungan ng libo-libong kababaihan. Ang pangalan ko, na dating simbolo ng trahedya, ngayon ay naging simbolo na ng pag-asa. Isang hapon, habang pinapanood namin ni Agos si Bining na naglalaro sa dalampasigan ng lupang bughaw, ang lugar kung saan kami minsang tumakbo para sa aming buhay, hinawakan niya ang aking kamay. "Lulu," tawag niya. "Sa lahat ng pinagdaanan natin, may isang bagay akong gustong itanong." Lumingon ako sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito mamahalin. Gawa ito sa kahoy at sa loob. May isang singsing na simple lang. May nakaukit na alon at araw.
Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang bagyo, sabi ni Agos habang nakatingin sa aking mga mata. Pero ipinapangako ko, sa bawat hampas ng alon, ako ang magiging pampang mo. Sa bawat paglubog ng araw, ako ang magiging bukas mo. Luwalhati, mahal kita, pakasalan mo ako. Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Pero sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Oo, Agos, sagot ko. Pakakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Sakto. Tila matagal na itong nakatadhana para sa akin. Mama, Papa Agos, tingnan niyo po. Sigaw ni Bining habang itinuturo ang langit. Sabay kaming tumingala. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa langit ng kulay kahel, rosas at lila. Isang pangako ng isang magandang umaga. Niyakap ko si Agos habang si Bining ay yumakap sa aming mga binti. Dito, sa dalampasigang ito, natagpuan ko ang aking tahanan. Hindi ito isang mansyon na gawa sa bato, kundi isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng aming nakaraan. Ang mga tanikala ay naputol na, ang mga bilanggo ay malaya na, at sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, ang aking pangalan, Luwalhati, ay nagkaroon na ng tunay na kahulugan. Ang pagsikat ng araw, pagkatapos ng dilim, ang simula ng isang walang hanggang kaluwalhatian.